Bawal maputol, no? Habang Oo nga, parang biglang maputol habang Ingat na ingat sila uli, mga huli-huli silang lista. Oo nga. Good luck na lang sa sila makakahanap noon. Gutom. Congrats. Ito naman po, parang galing naman sa science fiction ang kakaibang ahas sa Germany. Ang ulo kasi ng python, hindi lang isa, kundi dalawa. Nice. Ay, at dahil dalawa nga ang ulo nito, dalawa rin ang kanyang utak. Kaya naman minsan daw mukhang confused ang ahas sa mga kilos nito. At ayon sa may-ari at reptile breeder na si Stefan Broghammer, ito ay isa sa dadalawa lamang na two-headed python sa buong mundo. Isa itong royal python, habang ang katulad naman itong may dalawang ulo ay isang carpet python na nasa Amerika. Kaya naman dahil dito, hindi pa makapagdesisyon ang may-ari kung aalagaan ba niya o ibebenta ang ahas na dalawang ulo kahit na nakatanggap na siya ng malaking offer mula sa isang buyer sa China. China o dito sa naman? Pilipinas, China na hindi naman? na pwede ibenta. Uy, Diba? pero ang pera Swerte. Uy, pero lalaki. Paano kaya pag lumaki yan ng sobrang laking-laki tapos biglang dalawang ulo? Wow, freak. Kasi isa gusto kumaliway, isa gusto kumana. Kaya siya confused. Pero natawa ako doon na nalilito sa mga kilos. One pansin talaga nila na nalilito yung Nalilito mga ka. ganun siya. Oh no. Grabe. Aberration of nature. Paano pag na-in-love sila? Para sila Salawahan ang ahas. Ayan. Samantala, ito po mga kapuso, maagang showbiz balita hatid ni Lou Andy. Good morning mga kapuso. Ito na po ang maagang chika ko para sa inyo. Diamond star Maricel Soriano hindi sumipot sa nakataktang barangay hearing niya kahapon. Dapat po sana ipaghaharapin ng kampo ni Maricel at ng dalawang kasambahay nito na sina May Cachuela at Camille Acogendo sa barangay Poblacion, Makati upang subukang ayusin ang gusot sa kanila. Reklamo ng mga kasambahay ni Maricel na bugbog umano ito pa sila pinapasweldo. Halos isang oras ding naghintay ang dalawa at ang mga opisyal ng barangay. Ngunit hindi na po talaga dumating ang Diamond Star, kaya naman umalis na lang ng barangay hall ang dalawang kasambahay na hindi na nagpaunlak ng bagong pahayag sa media. Ayon sa batas, maaaring magtakda ng hanggang 3 hearing upang makadalo ang aktres. Kaya naman magtatakda na lamang daw ng panibagong schedule ng hearing. Para tayo yumaman at guminhawa ang buhay, wala pa rin tatalo sa sipag at tiyaga. Siyempre, walang imposible sa mundong ito, mga kapuso. Oh yes, kailangan magsumikap tayo at kung wala makuha trabaho, pwede naman tayo magnegosyo. That's right! I agree. I agree. Kaya eto na, patok na patok ang negosyo sa... Ito yung patok sa bawat kanto talaga, ha? No fail ang mga karinderya at ang mga sikreto sa negosyong yan. Ibubuko sa atin ni sino pa? Mareg Susan Enriquez. Good morning, Suki. Yes, good morning, Suki. Pia. Ako, ngayong panahon na ito, kailangan nag-iisip tayo ng pwede natin pagkakitaan. At isa sa mga pinakapatok na negosyo ngayon talagang hindi makakalampas sa panlasa ni Juan ay ang mga karinderya. Yan yung makikita lang ho natin sa mga kanto-kanto, sa mga kapitbahay natin. At syempre, ang pinagmamalaki ho ng mga karinderya ay yung kanilang mga murang presyo. Ayan, meron kang iba-ibang klase ng ulam na makikita. Aba, dalaw-dalawang ulam pa. Pero affordable na affordable. Swak na swak sa budget natin kahit pa sabihin natin minimum wage. Kaya ngayong araw po ito dito sa Barangay Bagong Pag-asa, tinungo natin ang ilang mga successful na karinderya business. Mamaya alamin ho natin sa kanila yung mga tips. Paano ba sila naging successful at tumagal sa ganitong klase ng negosyo? Ano ba yung mga kinukonsider nila mga inilulutong ulam? Ayan, kailangan pa. Paano ba nagiging affordable ito at kayang-kaya ni Juan de la Cruz na bumili ng ulam at kumain sa kanila araw-araw kahit pa dalawa ang putahe pero hindi mabigat sa bulsa. So yan ho ang ating aalamin mamaya. Dito ho sa ating location sa Barangay Bagong Pag-asa. Naku, napakarami ng lutong ulam dito. Naku, dahil mukhang madilim pa lamang, marami na ho silang customer hanggang mamayang gabi na. Kaya kailangan malaman nyo kung ano ang mga susi nito dahil baka kayo nagbabalak na magkaroon din ng negosyo. Mula po rito sa Barangay Bagong Pag-asa, Quezon City. Back to studio po tayo. Thank you, Sue. Mommy, good morning. Mamalengke na. Okay, mga kapuso, para sa maasahang pagbabalita at masasayang morning gimmick natin, tambay lang dito sa Unang Hirit! Ay, wala na. Nangyari pinapasok. Parang You're so distracting. Am I overreacting for feeling this way? Mas masarap ang inyong